naiba't walang nabago. Kung may lumbay kayong taglay nang kayo'y pumarito, mas bumigat pa ng nagulumihanan at di kayo nakaunawa ano ba yung mga salitang iyan. Nang kayo'y may taglay na lumbay at hirap ng isip, lalo pang nahirapan kayo sapagkat hindi nyo naunawaan kung ano ang pinapahayag sa inyo, kung ano baga ang tinutukoy ko. Subalit, kung kayo ay narito, nang pagtungo nyo'y may dalahin kayo, nang mawawaan nyong tinutur at binibigkas ko, uuwing masigla at magaan ang puso nyo. Kapagkat yaon nga ang pawang katotohanan, kaya't hinalimbawa sa inyo ang isang palabas na pinapanood ng tao. Ang sa tuwin ay puno ang mga kagustuhan ng tao'y yaon, sinihan. Kapag naaya ka lang ng kapwa mo at nakisakay-sakay ka naman sa pag-aaya, ngunit di bukal sa kalooban mo, wala ka pa rin kakamtan. Walang pinagkaiba sa may rasyon, kaya ka lang tumungo, gusto mo'y pakinabang. Subalit nang di ka napabilang sa mga nabigyan, galit kang nagbububutak ang bibig habang humahakbang. Yan na nga ang pawang katotohanan na hindi maunawaan ng tao. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Wika nga, hambing sa mga taong nagnanasang maglingkod sa bayan. Gaano man kaganda ang layunin, ngunit kung mayroon kang mga kasamang hindi may gusto sa'yo, hindi nila makikita yung magandang layunin mo. Ang makikita nila yung ayaw nila sa'yo. Hindi nila madarama yung katapatan mo. Ang madarama nila hindi ka nila gusto. Ngunit kapag gusto ka, kahit may ginagawa kang hindi maganda at hindi nila nakikita yung kagandaang loob mo, walang bali yaon. Gayon lamang ang buhay dito sa lupa. Wika nga, pag gusto ng tao, walang dahilan. Kapag ayaw ng tao, maraming katwiran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, yaon ang dapat tanggapin ng tao para hindi nahihirapan ng Diyos Ama para sa kanila. Ngunit ang nais ng tao, pakinggan ng Diyos Ama, ang Diyos Ama'y di pakikinggan nila. Ang gusto ng tao ay pakinggan at bigyan pa kung anong kahilingan nila, ngunit ang Diyos Ama'y hindi pinakikinggan at ayaw pagbigyan. Ang tao nga naman makasarili. Kapag ang isip at damdamin bilang taong naghari, makasarili. Subalit kapag ang banal na espiritu, ang makasariling damdamin, ang makasariling isipan, nababagot na pagbabago, nagiging makatotohanan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Habang pinagdiriwang ang isang apostol na matibay, ang kanyang kapistahan kung papaano siya tumupad ay nagugunita ngayon sa pagbasa sa nakaraan niyang talambuhay. Nagugunita ngayon kung anong ginampanan niya sa lupa, kung anong naidulot niya. Samantalang nung siya'y buhay, ang mga lapastangang nilalang at di gumusto sa kanya, minithi siyang patayin. Ganyan ang tao. Ang hindi mo naman mamalayan at di matuntun-tuntun bakit may gayong uri ng tao. Hangarin ay kapahamakan ng kapwa-tao, hindi ang ikabubuti at makabubuti. Bakit nga ba may gayon? Kapag pumasok ang isip na masama at ang layuning hindi tama. Kapag pumasok ang damdaming kasamaan at di pagmamahal. Subalit kung lahat lang ng tao, mabuti ang laman ng isip, mabuti ang laman ng damdamin, walang magpapahamak at mapapahamak. Sapagkat ang kaligtasan ay mula sa Ama at layunin niya ay kaligtasang kamtin ng lahat ng mga anak niya. Alalaumbaga, kung lahat nga ng tao ang pagmimiti makasarilit pang sarili, sinong maglilingkod ng totoo sa kanyang kapwa-tao? Sa larangan ng kabanalan para mag-ulat ng ikababanal,
at ihayag ang kabanalan para sa lahat. Kung magkagayon, nawa sa pananampalataya ninyo, maging isang huwaran ang isang Andres na nagpakatibay, na nagpakatotoo, at naging ganap sa pagtanggap sa kabila man ng sakit at dusang natamo sa tao. Sapagkat ang Diyos ang inasahan, ang Amang tinaglay, at ang Kristong naging pasimula, siyang hindi nalimutan, kaya't tinaglay ang kabanalan, at wala man siya sa lupa ngayon, hanggang ngayon taglay pa rin ang kanyang kabutihang naitanim at naitala sa buong daigdigan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ano ang gusto nyong maitanim sa kapwa nyo? Kasamaan o kabutihan? Ano ang gusto nyong taglayin? Kaligtasan o kapahamakan? Ano ang layunin ninyo pang sarili at pang kalahatan? Mga minamahal, mapapalad kayong nagmimithi ng kabutihan at naglalayon ng pangkalahatan at di pang sarili lamang, sapagkat di nalilihim yaan sa Ama. Yaon ang maliwanag na patotoo, anuman ang ginampanan mo sa lupa, anuman ang pinakita mo sa lupa, hindi na yaan mapaparam, ilang salin mang lahi, hanggang kaapu-apuhan ni Abraham, hindi na ito maiwawaglit sa isip ng mga mananampalatayang totoo na sumasamba sa Ama at Kristo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang wika nga, gaano ka man kasigla, gaano ka man kalakas, gaano ka man katibay, gaano ka man katatag, ikay may hangganan. Subalit ang Ama, di man nakikita, wala man sa harapan ng bawat isa na nasisilayan ng mata, siya ang pagkukunan ng mga mahihina, ng marurupok, ng mga walang laban. Sapagkat ang Ama ang kataas-taasan at lahat ay nasa Kanya, ang kabutihan at kabanalan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung bilang pagkatao at pagnanasang pagkatao, kapag gusto mo, ginawa mo, at di mo na pinag-aralan at sinuri kung anong resulta at magiging kahihinatnan, kumisan, mas kakaunti ang natama at napabuti. Karamihan na mali, napahamak, nasadlak sa dusa. Subalit, lahat ng nagmimithi sa ikabubutit makabubuti at ikauunlad ng pananampalataya, namatay man sa lupa, may buhay na walang hanggan at kaluwalhatian na wala ng kamatayan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, walang nauna na di mahuhuli at walang nahuli na di mauna. Wika nga, ang liwanag na dulot ng Ama ay walang kamatayan, ngunit ang liwanag na artipisyal sa sanlibutan may hangganan at katapusan. Kaya't kamtinawan ninyo ang liwanag na di mamamatay habang kayo'y nabubuhay. Pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Welcome muli, Konsihal. Sapagkat ang bawat araw ay nagiging kapakinabangan sa mabuting pakinabang sa mga anak ng Ama siyang hinahanap at nasusumpungan. Sapagkat wala ngang naghanap na hindi nakasumpong sa kanyang hinahanap, kung ang hahanapin ay sa ikabubutit, makabubuti kanino man. Sapagkat ang Ama, dulot niya'y kagandahang loob, handog niya'y kababaang loob,
Handog niya'y pagmamahal at di mamamatay magpakailanman. Habang may buhay ang sinuman, sumainyo ang kapayapaan. May tanong po ba kayo? Oo nga naman, ano? Nang dahil sa pagmamahal sa Ama at pagtalima sa kanyang kalooban at kagustuhan, sa paglulunsad ng kabanalan, sa paghahayag ng kanyang kabutihan at kadakilan, piyesta mang ng baryo. Wala mang hain sa dulangan na pagkain ng tiyan, pagkain naman ng kaluluwa ang hinain sa inyo. Wika nga, ang pagkain ng tiyan. Pag giniling ng bituka at nilabas yan, gutom ka na naman. Ang pagkain ng kaluluwa at katawan, kahit di ka ngumata at lumunok, ninamnam lang ng isip mo, tumagos sa loob mo, di ka na magugutom at mauuhaw. Buhay ba ang Diyos? Kaya, iba ang dulot na kabusugan, iba ang dulot na kaaliwan, iba ang dulot na kalakasan ng pagkaing pisikal at pagkaing espiritual. Kaya kung lahat lang ng tao magmimithing kumain ng kumain sa hindi nakikitang pagkain, lahat ay di nagugutumin. Sa larangan ng pakikisa at kabanalan ay kakamtin sa iisang Diyos Espiritu. Pagharian kayo. Mga minamahal ko, masarap ba ang hain? Anong putahe na ba ang natikman nyo? Nakatikim na ba kayo ng pampasigla ng pananampalataya? Nakatikim na ba kayo ng pag-asa? Nakatikim na ba kayo ng pampalakas ng loob nyo? Nakatikim na ba kayo ng panlinis ng isip nyo? Nakatikim na ba kayo ng pampagalak ng puso nyo? Nakatikim na ba kayo ng pampasigla ng kaluluwa nyo? Nakakain na ba ang inyong kaluluwa? Abay, magalak kayo, sapagkat ito ang kulang sa maraming tao, pagkaing pisikal. Lahat ay pagkaing pisikal nga, mali. Pagkaing espiritual, lahat ay pagkaing pisikal, ang gusto't hinahanap. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mula kay Mateo. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Kayo, naparito ba kayo para hanapin nyo ang mabuting kalooban ng Kristo? Kung ang kalooban nyo'y pansarili nyo lamang ang dinadama nyo, hindi nyo mararamdaman ang Kristong mapagmahal, mapagkalinga, taga-akay sa matuwid, nalandas at tuntunin, taga-akay sa daan ng katotohanan at nagbibigay buhay. Sapagkat kung ang damdamin ninyo ay damdaming pagkatao na may galit, na may hinanakit, pagdaramdam, inggit, selos at makasarili, hindi nyo mararamdaman ang Jesus na nananawagan sa inyo na tumalima itong si Andres na di nagtanong at walang itinanong, paano itong lambat ko? Paano yung kukuhanin kong isda? Kundi iniwanan ang lambat at sumunod. Kayo, kung kaya kayo narito dahil ang hanap nyo'y kagalingan ng pisikal at kagalingan pang-espiritual, kagalingan ng kaluluwa at katawan, tandaan ninyo, di nyo manakita ang tumawag sa inyo at kaya kayo naririto'y nanawagan at pinakinggan naman ninyo, uuwi kayong kasama nyo. Sapagkat narinig nyo ang wika, inaral ay pinakinggan, at tinanim sa isip,
nanuot sa kalamnan. Buhay ba ang Ama? Kaya, yaon ang magsisilbing isang mabuting kaganapan na tinanggap at nakamtan ng mga tumanggap. Sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ilan nga kaya ang bawat araw na makasusunod at makatatalima? Na hindi mangangatwiran, hindi ako pwede. Paano ang bahay ko? Paano hanap buhay ko? Paano pamilya ko? Paano ang anak ko na nag-aaral? Ang apo ko na nag-aaral? Ang sarili ko? Paano ang sarili ko? Aba, unahin ko pa ba ibang tao? Kung gayon ang naganap, walang Andres na ipagdiriwang ngayon. Nang dahil sa pagsunod, nang dahil sa pagtalima, nang dahil sa pagtugon upang makamit niya ang kalwalhatian at buhay na walang hanggan at isang tunay na huwaran. Ilan kaya ang nagmimithi na maging isang huwaran, maging isang tunay na anak ng Ama, na sa kabila ng mga pinagdaraanan, siya pa rin ang laman ng isipan, siya pa rin ang nararamdaman upang tumugon sa panawagang, halika anak, sumunod ka sa akin at pakikilala ko kung sino ako at makikilala mo kung ano ako sa buhay mo. Mga minamahal, batid ng Ama mahirap ang may sakit. Batid ng Ama mahirap ang mahirap. Batid ng Ama mahirap ang sinasaktan ng damdamin. Batid ng Ama mahirap tumupad sa kabanalan. Nang dahil batid niya lahat ito, may ibinigay siya sa tao na ang lahat ay kayang gawin sa tao. Iangat ang pananampalataya, tumatag ang pananalig, tumibay ang pag-asa, mabuhay ang galak, mabuhay ang liwanag. Espiritu Santo na tinaglay nitong Andres na maaring taglayin din ang lahat ng tao sa ngayon na nabubuhay sa lupa. Kung katulad ni Andres, halika, sumunod ka. Kung susunod din ang tao na di itatanong, ano igaganti mo sa akin? Na di itatanong, anong kabayaran ko? Na di itatanong, ano ibibigay mo? Na di itatanong, pagkatapos nito, ano ang mapapakinabangan ko? Kundi tumalim at sumunod, na di nagtanong kung anong ibibigay. Ngunit di man nagtanong, alam ng Ama kung ano igaganti niya kay Andres. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung papaano nooy hindi lubos nakilala itong si San Andres, kung papaano noon ay hindi lubos siyang tinanggap ng mga tao, at kung papaano noon ay pasakit ang dulot sa kanya, ngayon naman, paggalak at pampagalak ng kanyang espiritu. Paghahayag ng kanyang kadakilaan na tinanggap sa Kristo. Paghahayag at pag-uulat ng kanyang mabuting ginampanan sa lupa na hindi man niya nakikita at di niya na naririnig bilang tao, saksi ang kanyang espiritu na tinaglay niya at taglay ng tao ngayon na binahagi lamang sa kanya at pinamamahagi ngayon na walang malilihim sa nakaraan, sa pangkasalukuyan, at sa panghinaharap pang magaganap kanino man. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Ano nga ba ang silbi? Natikman mo man ang lahat ng sarap ng buhay. Ano ang naging kabuluhan? Nakamtan mo man ang lahat ng iyong pangarap. Kung sa daktang panahon naman, ay di mo malalasap ang tunay na sarap ng buhay kung di mo tatamuhin ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya nga't napakahalaga ang panawagan. Sumunod ka ba dahil nakadama ka? Dahil nakakilala ka? O may layunin ka? May kagustuhan ka na ikaw ang nakakaalam, ngunit di mo alam, batid ng Ama yan. Ikaw ba ay sumunod dahil may kagustuhan ka na naramdaman kang masaya ang puso mo?
nadama mo ang maligayang puso mo, at nadama mo ang Ama, mapalad ka. Sapagkat, yaon ang totoo, nakakaya niyang aliwin, nakakaya niyang palakasin. Ang pusong mahina, ang pusong may lumbay, ang pusong namimighati, ang pusong may hapis. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nang ikaw ba ay sinama ng kapwa mo, nang sabi niya ay maganda, sumunod ka rin. At wala ka nang tinanong kung ano bang uri yung sinasabi ng kapatid mo o ng kapwa-tao na kapatid mo sa Diyos Ama ito. At nang nakita mo at nadama mo na maganda ang panawagan sa iyo at sumunod ka at nakilala mo kung ano sinusundan din ng kapatid mo, walang alinlang ang ginawa mo, magalak ka sapagkat kaisa ka at iisa ang naging damdamin nyo. Subalit, nakiisa ka ba? Subalit puso mo'y walang kaisa? Sumama ka ba? Ngunit sa isip mo'y nagtatalot, nag-aalinlangan at di ka totoo? Batid din lahat siya ng Ama. Kaya ang nakanta ng kapwa mo, ang nadama ng kapwa mo, na sumayat, sumigla, lumigaya, hindi mo mararamdaman yan. Sapagkat hindi ka kaisa at di katulad ng damdamin mo. Ang damdamin nilang naging kaisa ng Kristo't Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't magbunyi, magpasalamat at magalak ang mga anak ng Ama, nakakadama, naramdaman kung sino siya at ano siya, na taga-aliw, tagapagpasigla, tagapagpalakas, pagbibigay liwanag, nagbibigay liwanag, at tunay na buhay. Sapagkat walang iba, tanging Ama lamang. Walang iba, ang daan ng katotohanan, Kristo lamang. Walang iba, ang tanglaw ng buhay, Espiritu Santo. Tinanggap niyo ba tao? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, mga galak, kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon na tapat at totoo ang Diyos, ano ba ang layunin niya para sa lahat mula sa Roma? Kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaibang katayuan ng Hudyo at ng Grego, isang Panginoon ng lahat, at Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat, sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, paanong tatawagan ng mga taong hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang mangangaral? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi ito sinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga
nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay maniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Subalit, ang mga bingi at bulag sa katotohanan ay di nakarinig at nakakita. Ang patay sa katotohanan at di bukas ang diwa ay walang nadama. Kaya't mapapalad kayo nang pandaman nyo ang diwa nyo, ang mata nyo ay bukas at ang katotohanan ang taglay ninyo. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Hindi man naitala ang tunay na petsa ng pagsilang ng tagapagligtas, subalit napapagunita na totoong may Paskong pagdiriwang sa papaanong paraan? Sa hangin. Iba ang samyo ng hangin pagpatungong Disyembre. Sapagkat mapakalakas man ang hangin pag tag-araw, iba ang masasamyo mo at mararamdaman mo. Kaya ibig lamang sabihin, totoong may tagapagligtas na sinugo at binabait sinilang, kaya may pagdiriwang sa padatal na Pasko. Bagamat araw-araw dapat gunitain Pasko. Hindi Pasko lamang kapag Disyembreng pinagdiriwang ng tao. Bagamat hindi pinabatid at di naitala sa banal na aklat kung kailan ang totoong pagsilang at kung kailan talagang isinilang. Gayunpaman, napapatotohanan ng Ama, may espiritu siya at totoong espiritu sa mga taong nagtataglay ng mabuting pag-iisip, mabuting damdamin, at may pag-ibig, sapagkat yan ang diwa ng Paskong padatal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kayo, may regalo ba sa inyo araw-araw? Oo nga naman. Akala ng tao, Pasko lang ang pwedeng magregalo. Kaya pagdating ng Pasko, ang mga kuripot, nawawala ng konti ang pagkakuripot. Subalit nang dahil kuripot talaga, kwentado pa rin ang binigay na regalo. Kaya walang naging magandang pandama sapagkat kwentado, pinanghinayangan, sayang eka ang pera ko. Subalit sa mga bukal, ang saya, ang gaan at maligayang nakatanggap sila. Buhay bang Ama? Na walang pinagkaiba, alam din ng Ama kung totoo kang tumanggap sa puso mo. Sa Kanya, hindi sa salita, hindi sa labi, kundi sa puso. Alam din niya kung pinagninilayan mo ang banal niyang aral, ang mabubuting salita niya, o ang pinagninilayan mo patuloy na sinusuri ang salita ng iyong kapwa na nagtatanim ng galit sa puso mo. Kaya maraming tao ang di makawala sa alipin ng pagkatao nang dahil walang sinusuri at walang pinakikinggan kundi ang salita ng tao, na kapwa-tao. Mga mahal, halina kayo, magnilay kayo at magbulay upang makalaya ang isip sa haka-haka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Oo nga naman, ano po?
Subukan yung nanlalambot. Maghiga-higa kayo, lalo kayong lalambutin. Totoo po yan. Hinahamon ko kayo. Sige. Mahirap lang magsabing manlambot sana kayo para masubukan. Ayoko namang magsalita ng hindi tama. Ano po? Subalit, naranasan mo bang nanlambot? Humiga-higa ka? Lalo kang nanlambot. Naranasan mo bang masakit ang ulo? Nag-iyak-iyak ka? Lalong sumakit ang ulo mo. Naranasan mo bang may problema? Lalo kang nagalit? Lalong lumala problema mo. Naranasan mo bang umiyak, nanlambot, at may problema? Hinanap mo'y Kristo, hinanap mo'y Ama, sumunod ka sa Kristo, sinunod mo'y Ama, nawala ang lahat ng iyon. Subukan nyo nang masabi nyo, totoo ang mabuting balita, hindi kwentong kutsero. Buhay ba ang Ama? Naranasan mo ba ang binigo ka ng kapwa mo? Nagpuyos ang damdamin mo, nagalit ka at kung ano-ano ang mga sinabi mo? Nawala ba kasalanan mo? Nabawi mo ba ang mga sinabi sa'yo ng kapwa mo? O lalong lumala ang usapan ninyo? Subalit, kapag may narinig ka sa kapwa mo, may sinabi ang kapwa mo, hindi mo tinularan, bumigkas ng di maganda, hindi ka tumulad na nagsalita ng di maganda, inilagak mo sa Ama, siya may galit, siya may hinanakit, siya naiinis. Ikaw, masaya. Buhay ba ang Ama? Yaon ang pawang katotohanan. Paano kang mapaghaharian ng banal? Kung ang isang salita ng kapwa mo ay dinidibdib mo, minamasama mo, at di mo pinalalawak ang isip mo para hindi magtanim ng hinanakit at pot ang puso mo, hindi madadaya ang Ama. Alam niya yung may pagdaramdam, alam niya yung nagtatampo, alam na yung naiinis, alam niya yung nagagalit. Paano mo kakamti ng tunay na galak? Huwag mong dayain ang Diyos na tinatawagan mo para ibigay niya sa iyo at mapadama ang tunay na ligaya. Para magtagumpay ka at makamtan mo lahat ang minimiting ipagkaloob sa iyo. Subalit nakamtan mo man ang lahat, kung di ka masaya, mamamatay ka rin. Burihin mo ang Ama, tirik ang mata. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi ako nagbibiro at di ko kayo dinadaya. Subukan nyo lamang, tanggapin nyo lamang. Hindi naman maaring puspusan at sapilitan. Ang may kagustuhan lang, ang totoong nakapagliwanag ang isip, ang totoong nakadama at nakaunawa, hindi na kailangang ipilit. Mismo sila ang uunawa. Kaya naman, kung sino nakaunawa, siyang nagalak. Kung sinong tumanggap, siyang masaya. Kung sinong nagpatotoo na nakipagtotoo, siyang lumiligaya. Buhay bang Ama? Kaya, lalo na sa inyo, mga mahal ko, kung ang edad nyo'y 60 pataas na, huwag na kayong matampuhin, papunta na kayo sa palubog na araw. Baka lumubog ang sikat ng araw, namatay kayong wala kayong natutunan. Anong silbi ng inyong dasal-dasal? Anong silbi ng inyong daladalangin? Anong silbi ng inyong luhod-luhod? Kung natanim sa puso nyo'y galit, namatay kayong tire. Buhay ba ang Ama? O sulong, kung gusto nyong suriin, buksan nyo sa banal na aklat. Suri kayo. Suri kayo. Para sa inyo ang lahat. Para magalak kayo. Para makalimot kayo sa sariling damdamin nyo, sa sariling pag-iisip nyo. Tandaan ninyo, gaano man kabuti ang ginawa nyo, hindi lahat ng kapwa nyo tao'y mabuti ang gagawin sa inyo. Tandaan ninyo, gaano man kaganda ang layo ninyo, hindi lahat ng kapwa nyo'y maniniwala sa inyo. Tandaan ninyo, napakabuti nyo mang tao, pinakamabuti kayo sa mundo, di lahat ng tao'y magpapakabuti sa inyo. Kung ang isang Jesucristo walang kasalanan, ano ang ginanti? Kayo pa kaya? Taong-tao, may buto, may laman? Yan na lang ang pagnilayan nyo. Ngayon, kung tunay namang mabuti ang layo ninyo, kung tunay na maganda ang kalooban nyo, kung tunay na mabuti ang kaisipan nyo, ano man ang ginawa ng kapwa nyo, ipibigay nyo lang sa Ama. Hindi kayo masasakitan ang isipan.
Ilalagak nyo sila sa Ama. Ihahain nyo sila sa Ama. Ipagkakatiwala nyo sila sa Ama sapagkat kayo'y mabuti ang taglay. Yaan ang patutuong mabuti ang layunin nyo, mabuti ang hangarin nyo, mabuti ginagawa nyo, mabuti kalooban nyo, mabuti isipan nyo. Subalit, kung may halong pagpapaimbabaw, kayo rin ang masasaktan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Hinahamon ko kayo tao. Gano man kayo katalino, basbasan kayo ng Ama ng mawawaan wika ko. Sapagkat kayo rin ang nagpapasakit sa isip nyo, kayo rin ang nagpapahirap ng loob nyo, paano nyo tatamuhin ang tumawa? Paano kayo magiging masaya? Kung may dinadala puso ninyo, kung may dinadala kayo sa isip nyo, sinong huwad? Ang kapwa nyo o kayo mismo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya ang totoong wika ang binababatid sa inyo upang ang kapaimbabawan ay mawala sa mundo at magpakatotoo ang mga tao. Totoo ka. Magpakita ka ng totoo. Mabuti ka. Gawin mo mabuti. Subalit kung ano man ang ginawa ng kapwa mo na nagpakatotoo ka, nagpakabuti ka, at di ginanti sa'yo, bayaan mo ang Ama ang gumante sa kanila. Ikaw mismo, asahan mo'y Ama. Sa Kanya mo ibigay, umiyak ka man, nasaktan ka man, di ka magiging tao kung wala siya. Nasaktan ka man, pinaluha ka man, ngunit kung hindi mo pinalalim ang sugat mo at pilit mong pinagamot sa Kristo't Ama mo, maghihilom ang sugat na ginasgasan ka ng kapwa mo at ang nanugat sa'yo, humanda naman siya. Gayon ang dapat nyong gawin, tao. Hindi yung pag nasaktan kayo ng damdamin ng kapwa nyo, lalayo na kayo at magagalit kayo. At pagkatapos ay kung ano-anong mga sinasabi nyo, kilala nyo ba ang Ama? Hindi. Sapagkat kung tunay na kilala nyo ang Ama, tiimbagang kayo, pinidlabi kayo, sarado ang bibig nyo, dahil alam nyo, may Diyos na nakaririnig, may Diyos na nakakakita, at may Diyos Ama na bububuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaan ang isang Andres. Yaan ang nagbilang Andres. Yaan ang anak ng Ama. Yaan ang nagpakatotoo. Wala mang Andres sa panahon ngayon. Ngunit panahon ng Espiritu Santo, kung totoong mananampalataya kayo at kung totoong anak kayo ng Ama, hahanapin nyo ang katotohanan, tatalikdan nyo kasamaan, maging ang di mabuting kaisipan. Sapagkat alam nyo, nakasasagabal yan sa magandang layunin at nakasasagabal yan sa mabuting hangarin. Sapagkat ang taong masamang isip at masamang damdamin, hindi makapagdidesisyon ng tama at mabuti. Anong didesisyonin mo ng masama ugali mo? Makapagdidesisyon ka ba ng tama kung may galit ka? Makapagdidesisyon ka ba ng maganda kung may kalooban mo ay masama ang loob? At ang isip mo ay kung ano-ano, kailanman ay hindi. Kaya sinong dinadaya mo? Kung gayon ang ugali mo, sarili mo, hindi si Pedro at si Juan Petra. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Pakatandaan nyo itong bibitawang iiwanan sa inyo. Kung sino at ano at sino-sino ang may dala sa puso nila, sila ang nabibigatan, hindi ang wala. Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, kaya't wika nga, tinanggap ng bukal. Ibigay mo ng bukal. Tinanggap ng may galak. Ibigay mong may galak. Tinanggap mong totoo at hindi pagkahuwad. Pamigay mong totoo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw
ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga namahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Tandaan ninyo, umamin lang kayo, wika ng Espiritu. Hindi na kailangang sabihin mo pa kay katabi mo, sabihin mo pa sa likod mo, ako yun. Ako yun. Hindi na kailangan sabihin mo pa kay Hedra, kay Pedra, kay Setra. Ako yun. Sa sarili mo lang, umamin ka. Ikaw rin mismo ang makakalaya. Sapagkat sa pag-amin mo, ikaw ang makakadama ng totoo. Luluwag ang loob mo, papatag ang isip mo, gagaan ang pakiramdam mo, lalakas ang tibay mo, at lalong pupugihan mo ang Ama. Ano kang pupugihan? Pupugawin mo. Ay, ano kang pupugawin? Hindi. Mali na. Amen pa ng amen ang tao kung magkaminsan. Pupugayin mo, pupurihin mo, pasasalamatan mo, sapagkat tinuruan ka ng magandang asal. Sapagkat tinanggap mo yung mabuti. Ano kang mabuti? Walang totoong gayong salita. Mabuti. Kuminsan ng tao salita ng salita, mali naman pipilit na tama siya. Kuminsan salita ng salita, mali naman sasabihin, tamang-tama ito. Mali. Dapat isang katagang sinasabi mo, sinusuri mo, at aaminin mo kung nagkamali ka. Hindi yung sasabihin mong ayaw mo, hindi dapat, hindi totoo. Ako nga iyon. Dapat hindi gayon. Sabihin mo ng tama, ng totoo, ng may pagmamahal, ng totoo, na may pag-ibig, ng totoo, ng tapat, hindi ng kunwari lang. Hindi ng oo lang, subalit may sama ang loob. Malilihiman mo ba ang Ama? Mga mahal, kaya kuminsan ng tao walang totoong sakit. Nagsasakit-sakitan, masikip ang dibdib, may galit, may hinanakit, tumaas ang presyon kasi masama isip. Mga mahal, sinong dinadaya? Ang sarili. Walang banal, walang banal. Lahat nagkamali, lahat nagkasala. Subalit kung tatanggapin ng magpapabanal, lahat ng makasalanan, mababagong buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Kaya tugot na, tama na,
ang pagmaang-maangan, magpakatotoo na sa Ama, lahat kayo'y masisiyahan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ay nanuya na yung po konsi ngayon, kadalas nang magsalita. And dalas na nga na. Kuwantin dyan, tagal ka kayong tambol mayor. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Tingnan mo nga, oh. Sarili mo na nga ang mata. Kung minsan sinasaktan ka pa, di ba? Sarili mo na nga ang bibig, kung minsan kinagagat pa yung dila mo. Sarili mo ng ngipin at bagang yan, magkasama sila. Bakit ikaw ang nasasaktan? Dahil ikaw ang may taglay niyan. Kaya kung anong ginawa mo, sarili mong sakit yan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Alangan namang nagsalita ka ng masakit, ang kapwa mong hindi nagsasalita ng masakit ang masasaktan. Alangan namang naninira ka ng kapwa mo, ang hindi naninira sa'yo ang mahihirapan. Kaya kung ikaw ang nananakit at ikaw ang masitsit, sa'yo ang tama niyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Lagi niyong tatandaan, mas maganda ang manahimik kaysa masitsit. Mas maganda ang tahimik kaysa maninira. Sapagkat kapag gumanti ang Ama, hindi man kumikibo, hindi man nagsasalita, ang sinisira at sinisiraan, umanda ka. Sabi ng Amang, lihim kong kumilos, lihim kong gumanap, nakakakita ng lahat, at di malilihim ang lahat. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, pakasabihin nyo man sa kapwa nyo, totoo tapat kayo, ngunit ang Amang hindi nakukontento sa ginagawa nyo, dahil hindi kayo totoo at sinungaling kayo sa kaharap nyo, abay siyang hahatol kanino mang di totoong tao. Buhay bang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan, walang nagtibay kung walang magpapatibay. Walang tatatag kung walang magpapatatag. Walang tatapang kung walang magpapatapang. Walang nabuhay kung walang bumuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi baling hindi kaduwag. Kung ang kaduwagan mo naman ay tama. Yung bagang sabihin kang duwag, ay wala kang laban yan. Ganon ganon. Ano ba naman? Kung sabihin namang ikaw hindi naman matapang, di bali nang sabihin kang duwag. Kesa naman yung katapangan mo nagbubulit sa'yo sa kasamaan. Kesa naman yung kagalingan mo at magaling kay nabulit ka sa kasamaan, hindi baling wala ka na ring galing. Hindi baling wala ka na ring talino. Hindi baling wala ka na ring kapwa-tao kung manggagantsok at mapangkuto ng kapwa mo. Ang mahalaga, ang amalangan tapat sa'yo at totoo sa'yo, pare-parehas kayong mabubuhay ng manggagancho at higit kang magagalak dahil hindi ka manggaganchong tao. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya lamang may mga taong pag may kailangan sa kapwa-tao, mapabuti lang sa kapwa-taong may gusto. Sisiraan yung walang kaalam-alam na sinisiraan. Naririnig ng Ama ang lahat. Nakikita ng Ama ang lahat kung sino ang niloloko, kung sino naloko, siya ang sama. Sapagkat kung walang manloloko, walang dinadayaang si demonyo. Tama po ba? Kaya, sino pa gagamitin ni Satanas? Kung lahat ng tao'y mabait. Wala nang aral, wala nang pangaral, mababait na pala lahat. Kaya ibibigay na ng Ama kahatulan, mamatay na kayong lahat nang pumaraon kayo sa langit. Dahil hindi pa nga takda, kaya ang buhay ay may takda. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ay, makanya niya pala nga po, Konchi, ngayon, kadaldal na. Matabilya nga na dila, o nekasatsyat na, ano yung panyapta na ngayon, na sasabyana. Ay, kadaldal pala na nga po, Konching na yan. Bakit hindi ko maintindihan sinasabi ko, ano-anong pinagsasasabi? Bingi ka pala.
Kanina ka pa nagsasabing malakas ang pandinig mo. Yung pala, malakas lang ang pandinig mo. Wala ka naman pandinig sa katotohanan. Kaya ang sabi mo, ay kadaldal na. Subalit, kung naunawaan mo, ay kasarap pala. Yan ang masasabi mo sapagkat tumatagos hanggang kaloob-looban ng puso mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. O Ama at Ama nila, yamang nasambit mo at natura ng marapat, ang may pandinig sa katotohanan ay tumanggap, ang may panlasa mula sa iyo na tunay na kay-inam ay nakalasak, at ang tunay na matwidang layon at hanap, sa iyo'y magagalak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mabiyaya po yung Diyos. Kapampangan, Tagalog, pinagsamang Tagalog at Kapampangan, kaya mas malamang ang Tagalog, Tagalog na mo. Buhay ba ang Diyos? Iilan lang ang Bisaya. Walang foreigner. Sa bagay, magkaroon man ng foreigner, hinirang po akong mangmang, hinirang akong walang alam, di bahali na pong ako'y tangalang, hindi bahali na, kaysa ako'y marunong, alam ko lahat ay kasinungalingan. Magandang umaga po, sabi ng taong may takot sa Ama, sabihin mo na lahat ang gusto mo, kabait mo, lahat ng gusto mo sabihin mo na. Dahil ikaw lang ang may alam at ako'y walang alam. Di ba dapat sasabihin niya ng nagpapakababang tao? Ano sasabihin? Para naman kung sino ka, lumaban ka na nun. Pumatol ka na nun. Subalit kung nasa kababaan ka, sige, ikaw nang magaling. Sige, ikaw nang tama. Sige, ikaw nang mabuti. Wala na mga hatol sa atin dalawa kundi Ama. Di ba dapat gayon? Nang hindi masagad kayo sa galit, nang hindi kayo masagad sa nais niyong bawat araw na lang, sinuri niyo si Pedro, si Juan, si Marta, si Petra. Pagkatapos, nakatala lahat dito, pati puso niyo, hirap na hirap. Nung hirap na kayong huminga, maskop ko sa halo. Masikip ang hininga ko. Sabi ng Ama, yapig mahayap kek. Halimo ko pakiramdaman mo tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tagalogin natin. Mabuti nga sa iyo, anak. Wala ka nang pinakinggan kundi kapwa mo. Ako'y ayaw mong pakinggan. Kay ganda ng aking layunin sa'yo. Kay ganda ng aking pangarap sa'yo. Kay ganda ng aking binigay sa'yo. Buhay mong tatawid mo sa mundo. Akong kasama mo. Ang sabi mo, ako ang magaling. Sabi mo sa sarili mo, ako ang tama. Sige sa'yo na lahat. Ako'y wala sa'yo. Bahala ka pag tinakda ko, namatay ka. Ano ngayon masasabi mo, anak? May magagawa ka pa ba? Pag sinabi ko, mamatay ka! Hindi mo man ako nakita, bumulagta ka, patay ka. Yung kapwa mo, pag sinabi sa'yo, mamatay ka, abay kung hindi ka niya kayang patayin. Kung pinatay ka man, may buhay din siya. Tandaan mo, akong gaganti sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, dapat nang hindi namumulaga ang mata, nang hindi nang gagalaiti, nang hindi nagngangalit, tanggapin ang Kristo at Ama sa buhay nyo. Sa gayon, mapapatotohanang maka-Diyos kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May nasasabi man ang kapwa nyo at lumuha kayo, nasaktan kayo, natural lang yan, tao kayo, hindi kayo Diyos. Ngunit at pasubali, huwag niyong pananaigin ang pagkatao nyo. Anong nanaig na espiritu sa inyo? Kung nanaig ang pagkatao nyo, demonyo. Subalit kapag nanaig ay mabuti, Diyos, espiritu. Mamili kayo ngayon. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Wala tayong hain na magandang lamesa, puno ng pagkain. Ngunit wala mang mesa, ang daming putahe.
na binigay sa inyo, kompletos ricados, napakasarap, napakalinamnam, dalisay. Kaya't kung kumain kayo, sigurado, busog na busog kayo. Kaya't kanina gutom ka ba? Nabusog ka ngayon. Kaya lamang paglabas mo, pag hindi mo na nararamdaman ang gutom, sabihin mo, Panginoon, bigyan mo naman akong makadama ng gutom kasi buhay pa ako eh. Kaya pakakainin ka. Eh kung wala kang makakain, huwag kang magnakaw, huwag kang mangumit, huwag kang manghingi. Hintayin mo, bigyan ka. Baka may magpakain sa'yo. Marami kang kakainin, busog na busog ka rin. Kaya kung paano kumakain ng kapwa mo, mapapakain kang nagpapakabuti. Eh yung masama pinakakain, ikaw pang nagpapakabuti. Eh yung masama pinakain, pinaganda buhay, ikaw pang nagpapakabuti. Aba, unfair yan. Sabi ng tao, sino pang maglilingkod? Kaya kung lahat ng tao na nagpapakabuti at napahamak pa ito, wala nang maglilingkod. Kaya lahat ng tao, patototohanan ng Ama, tapos na ang mga apostol, tapos na ang mga propeta noon, tapos na ang mga hari noon, panibagong yugto ng buhay niyo tao, Espiritu Santo, kasalukuyan ngayon, tanggapin nyo, magigising kayo sa katotohanan, liliwanag ang isip nyo, maunawaan nyo ang lahat, at magagalak ang puso nyo. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kamtinin nyo ang tunay na galak sa puso nyo. Manahan, wag sa nguso, wag sa labi, na bibig ay bumubuka. Sa puso, makapanahan, mabuhay, manahan, buong buhay. Habang kayo'y nabubuhay, tamasahin nyo ang Diyos na buhay. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. May tanong po ba kayo? Ay, may gising na ka, dakala salamat. May puyat ka yata, ne. Wapin. Salamat at may karas kayo, konsihal. Patse makatud kagagawan, ang masanting ka panukala, masanting kagewa, nakamagsalita, sigurado italara ka rin kapwa mo. Ne, pero patse, at hanggang na ano sabyan mo, aba, ano ang tiya ka na ako yung pakisabyan, na ako mo. Pero, tabalo. Ne po, makanya, nanin buri ko sabyan. Na kailangan tang marakal ka pa nga ako. Ne? Marakal ka sa sabyan. May papako mong may papako. Kailangan, alang pako. Ungali. Ne? Mabiyang Diyos. May pako yan nga ni Kristo. Kaya mete yan nga na. Hanggang yan makapako yan, karet taong marok ugali. Mabiyang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Oo nga naman, ano? Wala naman taong pinababayaan ko po kayo. Sige, kayo muna. Pota na ka mangutang, ne. O, sige. Oo nga naman, ano? Kaganda ng homily kanina. Mapalad ka kung matapang kang matatawag, matapang makibaka sa katotohanan, ipaglaban ang katotohanan. At, oo nga naman ano, kahit nasabihin pa ng kapwa mo, dala-dala mo yung Biblia po, takay makipagchismisan ka. Ay, toxic goiter yan. Oo nga naman hindi mo nga dala yung Biblia, hindi ka nag-aaral ng Biblia. Tapos chismosa ka. Mas may mapapala yung may dala Biblia na kahit na chismosa may natututunan. Baka sakaling
Hawakan na kamay yung isip at damdamin, mabago sa kachismis, edi magbagong buhay din. Pero alam niyo po, dapat kapag dinala mo na yung Biblia, huwag mo nang niloloko. Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Kasi hindi naman librong ordinaryo yun eh. At di naman basta-basta libro yun eh. Kaya pag dinala mo yon, pag dala-dala mo yon, huwag mo niloloko. Sarili mo niloloko mo, hindi yung Biblia. Tama po ba? Nabasa mo doon, kang masitsit. Ang masakit sa'yo, huwag mo kang gagawin. Pagkatapos mong nabasa, sabi mo, ang masakit sa'yo, ginawa mo na. Yung kasitsitan, ginawa mo pa rin. Dalawa naging kasalanan mo. Masitsit ka, tsaka nasaktan ang kapwa mo. Nadagdagan ang kasalanan mo. Hindi nabawasan, ano? Kaya, ano kaya ang dapat gawin? O tao, magbulay-bulay, magtantong tuwiran. Tao, ano nga ang pagbabago kung walang nababago? Paano nakapagbago? Gising ang nahihimbing nang magising ka sa katotohanan. Lisanin mo tao, yaong kaisipan mo, ilagak mo sama. Tao, halina kayo at magbago. Buhay ba ang Ama? Hey? Kumanta pa ka. Ano bang kanta yun? Sige nga, gayahin mo. Ura-urada, kumanta ka. Pag nakakanta ka ng gayon, congratulations! Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pag natularan mo yan, congratulations! Sapagkat kahit tumahatol ka, magkaisa tayo. Kahit tinahamak mo, magkaisa tayo. Matutuwa pa rin ako sa'yo. Sapagkat natularan mo. Subalit kung mahatol ka, hindi mo naman tinutularan, abay, kasalanan mo yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Muli, ang puspos na paghahari ay kamtin ninyong lubos. Nang sa gayon, bawat araw, buong magdamagman, mayroon kayong tunay na nasasabing kapayapaan, sapagkat ang pagbati, sumainyong kapayapaan. Mayroon kayong pagmamahal, sapagkat ang iwanan ay pagmamahal. Mayroon kayong kalwalatian, sapagkat ang handog ay buhay na walang hanggan. Kaya kapag ito'y ninasa nyo, tatamuhin nyo sa takdang araw. Sumainyong kapayapaan, araw-araw, naway mayroong magbagong buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pwede ka nang magtanong mamaya. Kaya lang may bukas pa. Sayang po kasi po ganito Halimbawa, ang kaya kong pakainin 20 katao. Ilan kayo? Bubulong lang ako sa 20 katao. Sabi ng Panginoon, pag naghanda ka huwag kang mamimili. At ang pakainin mo kung alin yung pingkaw at yung mga pilay. Wala po akong panghanda. Kahit na yung hindi pingkaw at hindi pilay, hindi bulag, hindi bingi, hindi ko rin mapapakain. Pero may pinakain na po sa inyo, ano po? Busog po ba kayo? Subalit mahaba pa naman ang panahon. Siguro naman po mahaba pa rin ang buhay ninyo, ano? Darating din siguro yung takda na yun, pagka tayo ay naghanda, pagkatapos ng gawain, tayo na. Kain tayo para sa lahat. Hindi yung, para naman po ako sinungaling, no? Sabi ng Panginoon, magpakatotoo ka. Pagkatapos, pagkatapos ng 20, wala na. Kaya para wala akong mag-20-20,
gusto ko daan-daan, libo-libo. Tsaka na lang yun. Ano po? Kasi masaya naman ngayon, dumami ang pamilya ko Kaya marami nagmamahal, kahit marami pa rin ang galit. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagpalain kayo. Wag na nating pansinin yung nagagalit na di mo alam ang dahilan. Wag na nating pansinin yung may sariling katwiran. Wag na nating pansinin yung sariling paratang. Wag na nating pansinin, ang pansinin natin, Diyos na lamang. Nang sa gayon, makatuwid ka ng landas na tinatahak at makamtan mo ang layunin ng Ama na may takda ang lahat. Kikita ko rin sa iyo dapat at marapat. Kakamtin mo rin sa takdang araw ang kalayaan. Gusto niyo po bang kamtin ito? Kung gusto ninyo, magpakatotoo tayo. Tayo na po. Nepo.